Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang unang kabanata. Patuloy sa marahang paglalakad sa baybayin si Joanna. Alas 5 pa lamang ng umaga ay napakalamig na ng hangin. Ang malawak na karagatan ay tahimik. Sa laot ay may ilang bangka ng mangingisda. Pinuno niya ng sariwang hangin ang dibdib. Tahimik ang paligid. Nang mumunting alon sa dalampasigan. Dinampot niya ang isang shell sa tabi at inihagis yon sa tubig. She had always loved this place. Buong buhay niya ay ginugol sa mga bahaging ito ng Puerto Galera. Maliban na lamang, syempre sa mga taong ginugol niya sa pag-aaral sa Maynila na magkolehiyo siya. Subalit walang semestral break at bakasyon siyang hindi inuuwi ito. At karamihan sa mga yon ay kasama niya ang ilang classmate at mga kaibigan. This had been her father's birthplace. His mother died giving birth to him. At minana ng ama niya sa mga lolo't lola nito ang hindi kalakihang lupaing iyon na malapit sa dagat. This was a small beach resort with 8 cottage, malayo sa mga naghihilerang beach resort sa Puerto Galera. Both her parents managed the resort. Her father was the various veterinarian. At kung wala rin ng itong gaanong trabaho sa klinika nito na nasa silong mismo ng 2 palapag nilang bahay sa hindi kalayuan sa mga cottage, ay minamaneho nito ang isa sa 2 bangkang pag-aari nila upang iikot ang mga turista sa mga islang nakapalibot. Parang seesaw ang negosyong iyon ng mga magulang. Malakas kung summer at sa pagsisimula ng Lenten season. Ngunit pagdating sa buwan ng Agosto ay bakante ng lahat ang mga cottage at maghihintay na pagdating ng bakasyon. Kung may naliligaw mang bakasyonista pagdating ng off-season ay paisa-isa at madalang pa sa patak ng tag-ulan sa tag-araw. Gayunman, doon nanggagaling ang kinabubuhay nilang mag-anak at ang pag-aaral niya. Unang taon niya sa kolehiyo nang sabihin niya sa ama na gusto niyang kumuha ng business management. "Malaki-laki naman ang resort na to, Daddy," she had told her father one time. "Perhaps we could put up a lodge. Yung 2 palapag lang, may 10 silid. Iyong makikilala dahil masarap ang pagkain. Malinis, primera klase among all the lodges here in Puerto Galera. Wala tayong sapat na puhunan para sa pangarap mo, Joanna," wika ng ina niya. "Isa pa, tuwing bakasyon lang naman maraming tao." Isang ngiti ang ibinigay ni Jose sa asawa. "Darling, hindi naman maniningil ng taksang BIR sa pangarap. Hayaan mo mangarap ang anak natin." Nilingon siya nito at masuyong hinagod ng tingin. "At dahil maganda ang Yunika iha ko, malamang na mas mauna pang mag-asawa kaysa sa katuparan ng pangarap." She putted, "Hindi ako mag-aasawa kung hindi rin lang ako makakatagpo ng lalaking katulad mo, Daddy," aniya at niyakap ang ama mula sa likod. "Yung kasing gwapo mo rin," she grinned. Mestizo ang daddy niya. Mapusyaw ang buhok dahil Amerikano ang ama nito. Tisoy kung tawagin ito ng mga kababaryo. "Nagpurihan na naman kayong mag-ama," natatawang sabi ni Ana. Life had been so simple. Hanggang sa mangyari ang trahedyang kinasangkutan ng mga magulang sa layuning malaman ng ibang pamamaraan sa pamamahala ng beach resort, ang mga magulang niya ay nagpa siyang magtungo sa Boracay via Rojas Town. 3 oras, mahigit na biyahe mula sa bayan ng Rojas patungong Boracay sa pamamagitan ng bangka.
Her parent never made it to their destination. Inabot na malakas na hangin at malakas na alon ang bangkang sinasakyan ng mag-asawa sa gitna ng dagat. Ang mga magulang niya ay mahusay lumangoy subalit nasa gitna ang mga ito ng mga nag-aalimpuyong dagat. Ang katawan ng mga ito ay natagpuan sa isang isla kasama ang ilan sa mga pasahero ng bangka. It had been too painful for Joanna. Hindi niya inaasahan ang maagang pagkawala ng mga magulang. Both were strong and healthy in the prime of their lives. Huminga siya ng malalim upang pagluwagin ang dibdib. She was 19 when it happened. 3 taong mahigit na mula nang mangyari yon. Nasa dibdib pa rin niya ang hapdi at sakit. When her parent died, she was shocked to have found out that money had never been a problem. Bagamat hindi siya napagkakaitan ng lahat ng pangangailangan, ay ipinaniwala ng mga magulang sa kanya na wala silang pera. Bukod sa lupaing sakop ng resort, napag-alaman niya na may trust fund sa kanya ang mga magulang na makukuha at magagamit niya pagdating sa edad na 21. Noong nakaraang taon, maaari na niyang galawin ang salaping iniwan ng mga ito. Subalit ni hindi niya nabawasan yon kahit 1 sentimo. Nang kupkupin siya ng lolo niya pagkamatay ng mga magulang, ay ipinagbukas siya nito ng account sa Maynila na magagamit niya sa pang-araw-araw na kailangan sa universidad sa natitirang 3 semester. Yun lang mismo ay labis-labis na sa pangangailangan niya. Ang perang inilagay ng lolo niya sa bangko ay para sa kanya at ang iniwan ng mga magulang niya would allow her to live comfortably for life. Kahit hindi siya magtrabaho, she was actually a rich young woman. Patuloy siya sa marahang paglalakad ng matuon ng pansin sa isang pribadong lancha na pinipilit paandarin ng driver. Nakadaong yon sa bahagi ng baybay nila. Marahil ay nasiraan ang nagmamaneho niyon. Walang turistang mayayaman ang dadaong sa beach nila dahil mas pipiliin na mga yon ang malalaki at kilalang beach resort na nakapaligid sa isla. Huminto siya sa paglalakad at pinagmasdan ang lalaking nakayuko at pinaandar ang makina. He was naked from the waist above. Nakita niya ang paggalaw-galaw ng muscle sa forearm nito habang pilit na pinapaandar ang makina ng lancha. Makalipas ang ilang segundo, ay pupugak-pugak pa rin ang makina, ay inihinto nito ang ginagawa at itinuwid ang katawan. Humakbang pababa sa lancha at lumusong sa tubig na hanggang bewang nito at lumakad patungo sa baybayin. He stopped midway nang mapunang may nakatayo sa dalampasigan. From a distance, their eyes met. Joanna's breathing literally stopped as the man's eyes raked through her body. Then he smiled at her, and if she wasn't mistaken, it was a leering smile. Morning, bati nito sa tinig na malalim at buong-buo. Ang lawak ng bedroom mo, miss. Sandaling nalito si Joanna. Wala sa loob na niyuko ang sarili. Nanlaki ang mga mata niya. Suot pa rin niya ang pantulog niya. She was decently covered from her neck down to her knees. Manipis yun. At dahil malakas ang dapyo ng hangin, ikinurba niyon ang damit pantulog sa katawan niya. Sayang, ang ganda mo, miss. Walang Amerikano ngayon. Off-season, di ba? Napasinghap siya at bumalik sa lalaki ang mga mata. May mali siya sa ngiti nito at natitiyak niyang hindi namamanaag sa araw sa silangan ay kitang-kita ang pamumula ng pisngi niya. Pinagkamalan siyang masamang babae. Bastos! Singhal niya rito at mabilis na tumalikod. Halos takbuhin pabalik sa kanila. Humihingal siya na makapasok sa bahay. Ang walang hiyang lalaking yun.
Pribado ang baybaying ito at walang guest ang mga cottage nila kaya alam niyang nag-iisa lang siya sa baybayin. Bukod sa napakaaga pa. Another thing, 2 kilometro ang layo ng naunang beach resort sa kanila. Ang pagitan niyon at ang kanila ay kagubatan at corals. Pumanik siya sa itaas sa silid niya. Kumuha ng tuwalya at nagpupuyos ang dibdib na bumaba sa banyo at naligo. Nang makaligo ay nagbihis. Puting t-shirt at blue jeans at canvas shoes. Lumabas ng bahay at nagtungo sa restaurant ng resort. Magandang umaga, Chakuring. Bati niya sa kusinera ng cottage. Isa itong matandang dalaga at malayong kamag-anak ng daddy niya. Bata pa siya ay ito na ang kasama ng mga magulang niya na nag-aasikaso sa mga cottage. Inihanda ko ng almusal mo, Joanna, wika nito. Napakaaga mong nagtungo sa dagat Ni hindi ka man lang muna nagkape. Isang payak ng ngiti ang ibinigay niya rito at naupo sa mesang yari sa pinong kawayan. Nakahain doon ang piniritong pusit, itlog na maalat at kamatis. Ang aroma na nilagang kape ay agad niyang nalanghap. Madaling ihanda ang instant coffee. Ngunit kahit kailan ay hindi gumagamit niyon si Tia Kuring kahit sa mga guest ng resort. Para dito ang kape ay hindi kape kung hindi yaong barakong giniling galing Batangas. Ang amoy ng pagkain ay sapat upang kumalamang sikmura niya. Tuluyan ang nakalimot ang impertinenteng lalaking nakatagpo sa dagat. Sa loob ng 2 buwan, mula nang dumating ako rito, malaki na ang nadagdag sa timbang ko. Tia Kuring, ani niya. Hinila ang bangko na yari sa kawayan at naupo. Aba, napakalaki na ng pinangayayat mo sa Maynila May sermon sa tono nito. Natawa siya. Hindi ho ako nangangayaya, Tia Kuring. Naiwala ko na lamang po ang baby pats ko. Sumabay na po kayo, anyaya niya at nagsimulang maglagay ng pagkain sa pinggan. Sige na. Sumubo na ako kanina, sagot nito. Iaayos ko lang itong aalmusalin ng bisita natin para pagising. Nakahanda na. Gusto kong matikman niya itong tabliya. At nang sa susunod, hindi siya mag-atubiling dito ulit tumuloy sa atin. Kumunot ang noo niya. Nahinto sa paghigop ng kape. May guess ho? Hindi siya makapaniwala. It was mid-August, tag-ulan. At kapag ganon ang panahon ay walang gustong magtungo sa beach resort. Kahit pa sa malalaki at kalabang resort sa buong Puerto Galera. Nasa unang cottage. Nasa bayan kahapon ng hapon nang dumating si Rami. Inihatid rito ng ninong Berting mo. Napangiti siya. Kung ang ninong Berting niya ang kakilala ng guest nila, tiyak ngang sa beach resort nila iyahatid yon. Bukod sa ninong niya ito, si Berting ay kababata at kaibigang matalik ng ama niya. Sa kabilang bahagi ng lupain ay pag-aari nito. Mayroon itong malaking tindahan ng feed sa Kalapan. Napagpasyahan mo na ba? Kung anong plano mo, Joanna? Tanong ng matandang babae makalipas ang ilang sandali ng katahimikan. Habang inilalagay ang tsokolating tabliya sa kumukulong tubig sa palayok. Hindi siya nag-angat ng paningin. Pero sandaling natigilan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong binanggit ng tiyahin. Ang tungkol sa problema niya sa nakalipas na 2 buwan mula nang dumating siya sa resort. Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko, Tia Kuring. Mula nang dumating ako rito, hindi na tumatawag si Lolo. Baka pinakasalan na niya ang babaeng yon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala niya. Kung sakali mang panghihinayangan ko, ang mamanahin ko dahil lang sa alaala ng mama. Wala nang iba pa. Hindi ko sinasabing ayawan mo ang pag-aaring legal na sa iyo, wika nito. Lamang kung kaligayahan mo ang nakataya. Kailangan pag-isipan mong mabuti ang lahat. Iniwan ng mama mo ang katayuan niya bilang isang tagapagmana. At maligaya siya sa piling ng iyong ama hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi siya kumibo.
Nagpatuloy sa mabagal na pagkain upang paluguran na lamang ang matandang babae. Nawala na siya ng gana. Pinag-iisipan na mabuti ang huling sinabi nito. Tuluyan nga bang iniwan ng mama niya ang inheritance nito o sa kanya yon pinasa? Ipinasa sa kanya ang responsibilidad at nasa mga kamay niya ngayon kung mawawala o mananatili sa kanya ang mana. Ang huling pagkakataong kasama niya ang mama niya na dalawin ang lolo niya ay noong magtapos siya ng high school at ang huli pa bago niyon ay nasa elementarya siya. Sa maikling salita, sa buong buhay niya ay mabibilang sa 5 daliri ang pagkikita nila ng lolo Serapia. Ayoko nang bumalik pa tayo rito, mama. Wika niya sa ina na magtungo sila roon. 15 taong gulang siya. She and her mother stayed at the villa for 2 weeks. Kaya naman tumagal ng ganon ay dahil sinikap ng inang ilapit siya sa abuelo. Totoong hindi sila direktang itinataboy ng matandang lalaki, subalit kibuin dili nito ang ina niya. At bagamat kinakausap siya ng abuelo, ay masama ang loob niya sa pagtrato nito sa daddy niya. Kung kakausapin man ni Don Serapin si Anay upang ipamukha lamang sa kanyang ina ang isinakripisyo nito sa pagpapakasal sa daddy niya. May panghihinayang niyang nilingon ang duyan na nakatali sa matandang punong mangga. Ayon sa ina ay naroon na ang duyan na yon. Bata pa man ito. At yon ang paborito niyang lugar sa tuwing naroroon sila. Nang mama niya sa Puerto Galera ay walang duyan dahil mga puno ng nyog ang nakapaligid sa propiedad ng ama. Hindi naman tayo iniintindi ng lolo eh. Hindi rin niya gustong dumalaw dito si daddy. Huwag mong sabihin yan, anak. Banayad na saway ni Ana. Alam kong mahal ako ng lolo mo. Tayo. Mataas lang talaga ang amor proprio niya. Kaya, intindihin na lamang natin. Hindi kasi niya matanggap na hindi ako nagkamali sa pagpapakasal sa daddy mo. Na sa kabila ng kahirapan, ay maligaya tayo. Her step faltered because she turned to look at the old house. Ang bilya ay maringal na nakatayo sa gitna ng malaking solar sa pag-aari ni Don Serapin Derbiere. Ito sa 3-story Spanish architecture stone house. Kung may turret yon, ay iisipin niyang isa yung kastilyo. May 7 silid na ayon sa kanyang ina ay hindi naman nagagamit lahat. May isang mayordoma, isang house girl, at isang hardinero. Ano man ang sabihin ng lolo mo, hindi niya maaaring itangging nag-iisa niya akong anak at nag-iisa kanyang apo, patuloy ni Ana. I was born and raised at that house, Joanna. At dahil anak kita, ikaw ang magmamana ng Villa del Biere. It is your birthright, mariin itong sabi. Hinawakan siya ng ina sa kanyang kamay upang magpatuloy sa paglalakad patungo sa bahagi ng lupaing may nagdadaang tricycle. Nasa pamilya na ang bahay na yan sa loob ng maraming henerasyon. Sana ay manatili yan sa ating angkan. If only I didn't love your father so much. Sadness tigged her mother voice that Joanna took another look at the villa. Hindi mawawala sa pamilya natin ang bahay na yan, mama. She promised. At dito na po natatapos ang unang bahagi ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.